The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. Good morning, kayo pa rin ang nakikinig sa Radyo Agri 90.1 FM, kasaganaan para sa bayan. Ito ang programang Wanna Know, dito pa rin yan sa Radyo Agri 90.1 FM, kasaganaan para sa bayan. Tayo po ay napakikinggan on air and online via our official Facebook page, Radyo Agri 90.1 Filmec. Cross-posted po yan sa ating Filmec God Office official Facebook page. We are the program host. Ako po si Alagad Noel mula sa Applied Communication Division. Ako po si Alagatin from the Gender and Development Program. Ako naman po si Alagad Rocky. Mula sa aming programa ay gusto po naming ipabatid din yung ating mainit na pagbati sa buong Filmec community na pinangungunahan ng aming Director 4, Dr. Jonicio Alvindia, our Director 3, Sir Joel Dator, our Interim Director for Research and Development and Concurrent Gender and Development Executive Committee Chairperson, Dr. Nelson Santiago, and also our Interim Director for Extension Support and Training Services, Sir Elijah Davalos. Good morning po. Ngayon din po sa ating mga members din ng GAT Executive Committee at higit sa lahat po yung lahat din ng members ng ating GAT TWG sa pangunguna ng ating GAT Focal Person, Ma'am Bestie Magararo. Pagbati rin po sa iba pang mga ahensya na nangunguna sa pagpapalaganap ng mga kaalaman tungkol sa gender and development, gaya po ng Philippine Commission on Women or PCW, our fellow Godvocates at sa mga nakasubaybay po sa ating programa ngayong umaga. You can like and follow our official Facebook page, Radyo Agri 90.1 Filmec, Filmec God Office, and don't forget to share our live stream episode this morning. And bago po tayo dumako sa ating panibagong topic ngayong episode natin, ay balikan muna natin yung ating latest episode noong October 7. So, last week po ay ating tinalakay yung isa sa mga pinaka-importanteng global and societal issue at ito nga po yung mental health. So, nabanggit natin yung mental health na importante because it affects every aspect of our lives, lalo na kung paano tayo mag-isip, makaramdam, at maging sa ating pagkilos na may malaking epekto rin sa ating mga relationships, pagdedesisyon, at pag-contribute sa komunidad. And mental health nga din yung ating naging, nirelate natin yung mental health, no? Kung paano nakaka-apekto yung gender norms and gender stereotypes sa mental health. Ngayon nga ding buwan na to ng October ay sinaselebrate natin yung Mental Health Awareness Month, na isa nga din itong paalala na yung buwan na ito na lahat tayo, no, na importante na pangalagaan natin yung ating kaisipan dahil kasing halaga din yun ng ating kalusugan ng katawan. And as I've mentioned, yun nga, yung gender norms, define natin yung gender norms, no, and ano ba yung gender stereotypes din. So, yung gender norms nga din, ay ito yung mga pamantayan o inaasahang asal ng lipunan batay sa kasarian ng isang tao. Ito yung mga unwritten rules. Ito yung mga sinasabi ng lipunan na ganito ka dapat kumilos, ganito ka magbihis, ganito ka mag-iisip bilang kung ano yung gender mo, no? And sa gender stereotypes naman, ito naman yung mga paniniwala o label na inilalagay natin o ng lipunan sa batay sa tao sa kanilang kasarian. Ito yung mga fixed ideas kung ano yung katangian o kakayahan ng isang lalaki o babae. Kahit hindi naman totoo o pare-pareho yung gender or yung paano ba yung kung paano patignan yung gender nila. So sa madaling parang gender norms and gender stereotypes is nirelate natin siya sa mental health kasi ito yung maraming factors, no, ng gender norms and gender stereotypes na nakakaapekto sa mental health natin. Ayan. So, in summary, pag sinabi natin na gender norms, ito yung nagsasabi kung ano nga ba yung, ano daw yung mga dapat gawin. Kapag sinabi naman natin gender stereotypes, ito yung nagsasabi kung ano yung palaging ginagawa o katangian. So, pag norms, yun yung rules. Kapag stereotypes, yun yung mga labels. At pareho silang nakaka-apekto sa mental health.
And ayun nga po mga Karadyo Agri, kung na-miss nyo po yung episode na yon, you can watch that previous episode on our YouTube channel. I-search nyo lang po Radyo Agri 90.1 FM Filmec. Ayan. And to start ang ating episode ngayong umaga na ito, here is Alagad Tin to give us a background kung ano nga ba yung medyo Alagad Tin, Alagad Rocky. Medyo nag-advance tayo ng konti for this topic. Yan, tama ka dyan, Alagad Noel. So, yung pag-uusapan natin ngayon mga karadyo ay tungkol sa International Day of Rural Women, na isa-celebrate natin tomorrow, October 15. So, ang backgrounder nga sa event na ito yung, ang unang International Day of Rural Women ay unang ipinagdiriwang noong October 15, 2008. So, matagal na din talaga to, Tinatag ito noong General Assembly sa pamamagitan ng Resolution 62-136 noong December 18, 2007. So, ito yung under ng United Nations, Ang layunin ng araw na to ay syempre kilalanin din yung mahalagang papel at kontribusyon ng mga kababaihan sa kanayunan, pati na rin yung mga katutubong kababaihan sa pagpapabuti ng agrikultura at pag-unlad ng mga rural communities, Kasama din dito yung pagbubuti sa seguridad sa pagkain at yung pagtanggal ng kahirapan din sa mga lugar na ito. So, dahil dito, hinihikayat ng resolusyon, kasama na din yung mga organisasyon ng United Nations at yung mga civil society na magsagawa ng hakbang para mapabuti yung kalagayan ng mga kababaihan sa kanayunan, pati na rin yung mga kababaihan natin sa katutubong komunidad. So, sa Pilipinas nga noong 1997, nilagdaan ni dating Pangulong Fidel V. Ramos ang Proclamation Number 1105. Ito yung nagde-declare ng October 15, 1997 and yung mga kasunod pa na taon bilang National Rural Women's Day. So, sa paglagda nito ay kinikilala ng Pilipinas yung papel at malaking kontribusyon ng mga kababaihan sa kanayunan sa pag-unlad ng ekonomiya at seguridad din ng pagkain sa ating bansa. So, bakit nga ba natin to sineselebrate? Ano nga ba yung mga pangunahing layunin ng International Day of Rural Women? So, una dito yung pagpapahalaga sa kontribusyon ng mga kababaihan sa rural communities. So, yung mga kababaihan natin sa kanayunan ay may mahalagang papel sa mga gawaing pang-agrikultura at pangkabuhayan, gayon din sa pagpapalaganap ng mga tradisyonal na kaalaman. Then, pangalawa naman natin is yung pagtugon sa mga isyong pang-ekonomiya at sosyal, So, yung mga kababaihan natin sa kanayunan ay madalas din nakakaranas ng kakulangan sa oportunidad sa edukasyon, kalusugan at mga serbisyong pang-socio-ekonomiko. So, lastly, pangatlo, pagpapalakas sa mga kababaihan sa pamamagitan ng mga proyekto at inisyatiba. So, layunin nga din ng araw na ito na hikayatin yung ating government at iba pang mga institusyon na nagpapatupad ng mga polisiya na sumusuporta sa mga kababaihan sa kanayunan. Ayan, so dagdag lang na trivia from United Nations. Did you know na sa buong mundo daw, ang kababaihan ay bumubuo ng mahigit 35% ng agricultural labor workforce at sa ilang bahagi naman ng Africa at Asia, umaabot ito ng higit sa 50%. So, pinapakita nito na yung mahalagang kontribusyon ng kababaihan sa sektor ng agrikultura, lalo na sa mga developing countries, kung saan sila yung aktibong kasali sa production ng pagkain at iba pang mga gawaing pang-agrikultura. So, yung mga kababaihan sa kanayunan ay may mas limitadong access sa iba't ibang resources mula sa mga karapatan sa lupa, credit, edukasyon hanggang sa teknolohiya. So, bagamat bumubuo ang mga kababaihan ng halos kalahati ng global agricultural labor workforce, tanging 15% lamang ng mga kababaihan ang may-ari ng lupa sa agrikultura. So, pinapakita po nito na hindi pantay-pantay yung kanilang access sa mga mapagkukunan na mahalaga sa pagpapalago ng kanilang mga kabuhayan at sa kanilang pag-unlad sa sektor ng agrikultura. Kung yung mga kababaihan ay magkakaroon ng pantay na access sa mga produktibong yaman tulad nga ng sa mga kalalakihan, maaaring tumaas daw yung ani ng sakahan ng 20 to 30% na makapagbibigay ng pagkain para sa 100 hanggang sa 150 million ng karagdagang tao. So, pinapakita po nito na kung gaano kahalaga yung pagbibigay ng pantay na opportunity
At sa mga kababaihan, katulad po na sa mga kalalakihan, pagdating sa agrikultura, upang mapabuti yung seguridad sa pagkain at matugunan yung mga pangangailangan ng mas marami pang tao sa buong mundo. And in addition po, no, mga karadyo Agi, sa mga nabanggit ni Alagad Rocky, na ayon nga din po sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA mula noong 2007 hanggang 2016, 25% lang yung mga manggagawa sa 25% na mga manggagawa sa agrikultura sa Pilipinas ay kababaihan. Pero according din po, no, sa PSA, hindi accurate yung official na datos dahil madalas itinuturing na yung mga extension o yung mga gawaing bahay, extension ng gawaing bahay yung trabaho nila sa bukid. So pabago-bago yung mga nagiging data nila, no. And dahil doon, kahit may mga polisiya na kumikilala, no, sa mga kababaihan sa kanayunan, hindi pa rin natutukoy ng maayos yung contribution talaga nila pagdating sa agrikultura. So I believe, no, Alagad Rocky, mga karadyo Agri, na discuss na rin natin before itong topic na ito or yung subject na ito, which is yung role of women in agriculture. Ano nga ba yung mga contribution, no, ng mga kababaihan sa kanayunan, most especially pagdating sa agrikultura. So yung mga kababaihan, compared sa mga kalalakihan, syempre may kanya-kanya tayong silang mga tungkulin at responsibilidad na madalas nagkakaiba-iba batay sa uri ng pananim o yung mga gawain, no? Parang division of labor when it comes to naman sa agriculture. Bagamat may pagkakaiba, hindi ito mahigpit na parang division ba? Yun nga, pwedeng yung ginagawa ng babae, pwede pa rin gawin ng lalaki. Kung ano ginagawa ng lalaki, pwede pa rin gawin ng babae. So, yung mga pagkakataon na yun nababago, depende sa tungkulin o yung pangangailangan ng bawat gawain nga. So, first natin na activity na madalas, no, nakikita natin sa agriculture is yung paglilinis o yung paghahanda ng lupa. So, sa pangkahalatan daw, ang mga kalalakihan yung nag-aasikaso ng paglilinis, no, or yung paghahanda ng lupa. Maliban na lamang kung kinakailangan ng minimum tillage, gaya sa mga gulayan or kung saan may mga karaniwan na ginagampanan yung mga kababaihan sa prosesong ito. For example, din yung mga household, di ba, yun nga, pag yung sinasabi ng lipunan na ine-expect na yung male spouse yung nasa bukid, sila yung mostly nag-aasikaso, no, or ano ba tawag dun? Nag-ooperate ng machine, and then yung female spouse naman yung ina-expect na maiwan sa bahay. Since sila nga yung ina-expect na mag-alaga ng kanilang mga anak, yung mag-manage ng household. So, bilang extra, no, yun nga, extension sa bukod pa sa ginagawa nila sa kanilang household, is meron pa silang ibang activity. For example, yun nga, pwede sila magtanim ng mga gulay, or any other high value crops kahit nasa bakuran lang nila. And yun nga din yung pagtatanim, pagpapalinis at yung pagpapaani. So minsan din, no, parang ito yung mga hindi masyadong mabigat na gawain na binibigay sa mga kababaihan. So yung karaniwang tinutugan nila yung sa labor nga sa agriculture, sila yung mga responsible sa pag-spray ng mga chemicals, ganyan, mga fertilizer, and pailan-ilan na pag-ooperate ng mga mechanical na machine sa pagsasaka. And another one is yung post-harvest task, yung kapag tapos na yung naka-ani na sila, yung mga kababaihan yung aktibong nakikisali sa pagtitimbang or pagproseso, and yung pagdating din sa pagmamarket, no, ng mga product nila. Ito yung mga karaniwang gawain nila sa sektor ng agroforestry production. Next naman is yung pagtutok sa mga hayop. So meron din yan, yung sila din yung nagpapalaki or yung nag-aasikaso, no, sa mga alaga nilang hayop tulad ng mga manok, ano pa ba ibang pwedeng livestock na pwede sa
backyard lang. So, kami noon, nag-alaga kami ng mga goat. So, pero ano naman siya, unfortunately, hindi siya nag-go. So, yung ano ko yun, yung mother ko din, and then yung tita ko yung namahala nun. So, yun yung mga few examples. And next naman is yung sa pangingisda. So, sa sektor ng pangingisda, yung mga kababaihan yung pangunahing responsable sa pagproseso, and then yung pagmamarket din. And hindi lang isda, kundi yung other fish products. So, in addition dyan, syempre kahit alam naman na natin yung mga role ng kababaihan sa agrikultura, ngayon, syempre meron din yung mga hamon na kinaharap, no? So, una dyan yung ating structural barriers at discriminatory social norms. So, patuloy pa din na hadlang sa mga kababaihan yung mga tradisyonal na pananaw at struktura ng lipunan na naglilimita sa kanilang kapangyarihan or yung sa pagpapasya, syempre, no, at sa political na partisipasyon sa kanilang mga samahan at komunidad, no. So, kung makikita nga din natin sa ating mga farmer community or yung mga FCAs natin, yung mga association, karamihan talaga na nagli-lead sa kanila is majority pa din mga kalalakihan, ano, and then nalilimitahan pa din yung ating mga kababaihan doon sa mga role na alam natin or expected kasi ito ng society, na kung baga ito na kasi nakagawian natin na lagi sila si treasurer, si bookkeeper, kasi nga meron nga tayong kaisipan na laging kapag babae mas masinop, mas ang tawag doon yung mas malinis and then yung organized, and then yung pag nag-audit yung mas makilatis, parang gano'n. And in addition to that, yung meron din silang limited access, no, sa mga produktibong yaman. So walang pantay na access yung mga kababaihan or yung mga batang babae sa mga mapagkukunan tulad ng lupa, edukasyon, kalusugan, or yung mga infrastructures, no, tulad ng mga tubig na kailangan din nila sa farm, and sa sanitation. So marami rin sa kanilang trabaho, lalo na sa agrikultura, yung nananatiling hindi nakikita yung kanilang mga efforts, and hindi rin sila masyadong nako-compensate dun sa mga trabaho na ginagawa nila sa pagsasaka. Ayan, so panghuli or pangatlo sa hamon na kinakaharap ng mga kababaihan sa kanayunan is yung paghihirap sa mga rural na lugar. So sa kabuuan, kapag tiningnan ang mga data tungkol sa gender and development indicators, makikita na yung mga kababaihan daw sa kanayunan ay mas nahihirapan kumpara sa mga kalalakihan sa kanayunan at mga kababaihan naman sa mga urban na lugar. So isa nga dito na makikita natin dahil nga malayo sila sa bayan, halimbawa malayo sila sa access ng mga bagay, ganyan. So mas hindi sila privilege ba na magkaroon ng access sa mga ganong mga resources. Unlike sa mga kalalakihan, kasi sasabihin ng mga kalalakihan na leader, halimbawa ng mga cooperatives, babiyahe ako, pupunta ako sa lugar na to, sa bayan para maka-attend ng ganyan. So syempre maiiwan yung mga asawa or yung mga babae para magbantay or maging sa bahay. Dahil yun nga yung kasanayan na parang practice na nila. Practice na ang nanay or yung ang babae ay nasa bahay lang. So maiiwan siya doon para sa ibang mga roles na kailangan niyang gampanan. And then yung mga kalalakihan naman, sila yung mas nakakaalis or mas lapit sa mga resources. So mas malaki nga yung posibilidad na makaranas ng kahirapan, pagkakait at mga epekto ng pagbabago ng klima kapag sa mga kanayunan. And yung mga hamon na to, yung mga nabanggit natin, no, meron silang connection din pagdating na sa Sustainable Development Goals, na isa din sa mga topic na na-discuss na rin natin before. So hindi na rin to bago sa atin, no? So ano nga ba yung connection ng mga ito sa Sustainable Development Goals? And syempre din kung titignan natin sa SDGs, talagang every aspect, no, makikita mo or nandun yung mga kababaihan. Hindi sila mawawala kasi meron silang malaking epekto din, no,
So, yun nga, sa kabila ng kanilang malaking contributions, at base na rin sa mga nabanggit natin kanina ng mga hamon, madalas silang nakakaranas ng mga kakulangan sa oportunidad. Yun nga, yung mga nabanggit ni Alagad Tin and Alagad Rocky, limitadong access sa edukasyon, especially din sa lupa, yung mga pondo din, and yung kawalan ng mga representasyon pagdating sa decision making. So, dahil dito, nakikita natin na yung empowerment ng mga kababaihan sa rural communities, isa yun sa mga fundamental steps para maisakatuparan natin yung Sustainable Development Goals. And yung mga SDGs, ito yung mga layunin na mga pandaigdigang itinatag ng United Nations upang ma-eliminate nga yung poverty, isa na yan, and tiyakin na walang maiiwan sa pag-unlad. So, narito po yung mga direktang konektado sa mga layunin ng SDGs. Una na nga yan yung No Poverty, SDG 1 na ibabahagi po sa atin ni Alagad Rocky. Ayan, so yung unang-una nga po na Sustainable Development Goal natin is No Poverty, which is alam din natin na pinaka-importanting bagay sa lahat, lalo na dito sa Pilipinas. So, ang kahirapan ay laganap sa mga rural na lugar kung saan ang kababaihan ay madalas nakararanas ng multiple burden. Sila yung mga nag-aalaga ng pamilya, nagtatrabaho sa tahanan, at kumakayod pa sa iba't ibang mga hanap buhay, mga racket, ganyan. So, subalit kapag sila ay nabigyan ng pantay na access sa lupa, credit at opportunity sa trabaho, nagiging posible yung pagbabago. Halimbawa po kapag ang isang kababaihan ay binigyan ng puhunan para magsimula ng maliit na negosyo o makabili ng kagamitan para sa pagsasaka or mga pagpaprocess, ganyan. Hindi lamang siya umaangat mula sa kahirapan, kundi pati na rin sa kanyang pamilya at komunidad. So, masasabi nga natin, di ba, na yung sa family nagsisimula lahat. So, if ang isang pamilya ay may access sa mga ganyan, sa mga bagay na to. Yes, sa mga resources, mas nakakapag-contribute din sila sa ekonomiya at sa buong community. And nabanggit mo nga rin, Alagad Rocky, yung multiple burden. So, ayun nga, yung mga nabanggit, yung mga na-mention natin kanina na mga extension na work nila, para madagdagan yung kita nila, para anong tawag doon, para Mabigyan ng productive value para may bayad, magkaroon ng bayad. Para mapataas din yung kita nila. Yun nga, masustentuhan na yun pala yung hinahanap ko. Masustentuhan nila yung pangangailangan nila sa bahay nila. Yung mga women in rural community, bukod sa gawaing bahay nila, and yun nga din yung sa pagtatrabaho, sa pagsasaka, meron din silang ibang mga ginagawang trabaho tulad ng paglalaba, ganyan, naglalaba sila, or paglilinis din sa yung mga ganung bagay. So, ayun, parang yun din yung nakaka-apekto, kung bakit hanggang ngayon meron pa din laganap pa din yung poverty. And yun nga din, if I can remember, Alagad Rocky, parang na-discuss na rin natin na ito nga yung poverty, parang siya yung root cause. Parang siya yung pinaka common denominator kung bakit hanggang ngayon is hindi pa rin natin na-attain yung itong Sustainable Development Goals na to, na sabi nga na kahit dumating na yung 2030 is talaga mahirap pa din siyang habulin na talagang ma-reach natin yung goals na ito. And yun nga din, parang related din ito, yung SDG number 2, which is yung Zero Hunger, na connected pa rin siya dun sa root cause nga natin na poverty. Yan, tama. Kasi yung mga kababaihan natin sa rural areas, syempre ay nasa puso nga ng food system natin, So, sa Pilipinas, malaking bahagi ng mga magsasaka at mangingisda ay kababaihan. So, ngunit sila rin ay madalas na
pinaka-apektado din ng kagutuman at kakulangan sa nutrisyon. So, sabi nga din ng UN sa pamamagitan din ng mga programa tulad ng sustainable farming, organic agriculture at community gardens, nagiging posible na sila mismo ang magiging tagapagtaguyod ng seguridad sa pagkain. No? So, kapag sila itinuturuan natin ng tamang technique sa pagtatanim at binigyan din natin syempre ng access sa pamilihan, mas dumadami yung produksyon, tumataas ang kita at nababawasan yung gutom. No? So, sabi nga din kanina ni Alagadraki na kung mabibigyan nga ng pagkakataon yung mga kababaihan sa pantay na access sa mga resources natin, ay maaari nga tumaas yung ani sa sakahan ng 20 to 30% na pwede nga ding makapagbigay pa ng pagkain para nga sa 100 hanggang 150 million na karagdagang tao. No? So, napakalaking difference. So, kung isang bagay na to, kung mabibridge natin yung gap na mamaya related sa i-discuss sa atin ni Alagad Noel, no? Malaking bagay talaga siya, no, kasi interconnected yung ating mga goals na kapag na-achieve natin yung isa, na-ensure natin na 100% ay, let's say, tuloy-tuloy. And then, ano na siya, parang domino effect na yan. And then, dyan na natin masusugpo yung poverty. No? And another connection naman ng topic natin today is yung Sustainable Development Goal number 5, which is yung, syempre, hindi natin paling kalimutan, yung gender equality. So, yung empowerment ng kababaihang nasa rural communities, sila yung, parang yung empowerment, yung pag-empowerment sa kanila, or pag-empower sa kanila, yun yung fundamental step, na para ma-attain natin yung sustainable development goal number 5, which is yung gender equality nga, na ito yung pagkakaroon nila ng pantay na karapatan, opportunity, and yung representation, sa lahat ng aspeto ng buhay, mapa-economy man yan, politics, and syempre sa society. So, sa maraming rural communities na nanatiling hadlang, yung mga lumang pananaw, yung mga pambahay lang dapat yung mga babae, ayan, na-mention natin yan kanina. Lagi naman natin itong na-mention, na yun nga yung ina-advocate natin na sana mabago na yung pananaw na to. Since natututunan siya, pwede din natin siyang alisin sa ating sistema. So, sa katotohanan din, maraming kababaihan yung mga nagpapatakbo din ng sakahan, o yung nag-organize sila nga yung mga inaasahan ng mga kalalakihan na mag-organize, since nabanggit mo nga rin kanina, Alagad Teen, na parang tinuro ng society na sila kasi yung mga makilatis, ganyan. And yung pagkilala sa kanilang kakayahan ay hindi lamang issue ng katarungan. So, yun din yung practical na susi, para sa pag-attain natin ng progress, or para magkaroon ng progress. So, kapag may pantay na karapatan, mas marami yung nagiging or nag-aambag sa kaunlaran. And kapag lahat may boses sila, meron silang right to express kung ano yung opinion nila, mas matibay yung nagiging pundasyon ng demokrasya. So, in addition naman dyan, kasama din natin dito yung SDG number 8, or yung decent work and economic growth, no? So, yung mga kababaihan natin sa rural areas ay karaniwang nagtatrabaho nga sa informal na sector. So, ibig sabihin nito, walang kontrata, walang benepisyo, at pababa yung kita, no? So, yung ilan sa atin dito ay mga mananahi, nagtitinda sa palengke, o gumagawa ng handicrafts. So, sa pamamagitan ng mga programang nagbibigay ng access sa skills training, microfinance at market opportunities, maaari silang magkaroon ng maayos na hanapbuhay. So, mamaya din tatalakayin natin kung ano-ano nga ba itong mga programs, ng Department of Agriculture na makakatulong din sa ating mga rural women. So, in addition nga dito, yung mga produktong gawa ng kababaihan sa kanayunan tulad ng mga hinabing tela, prinosesong pagkain at lokal na produkto ay pwede ding maging export quality goods kapag nabigyan ng tamang suporta, So, ito ay hindi lamang nakakapagpalago ng ating kita, kundi nakakapagpalakas din ng lokal at pambansang ekonomiya, So, sabi nga nila, kapag umuunlad ang kababaihan, umuunlad din yung ekonomiya. And in summary lang, yung mga connection
ng Sustainable Development Goals sa mga hamon na kinakaharap ng mga kababaihan sa kanayunan. Una niya dyan yung sa poverty, no poverty, SDG number 1, zero hunger, gender equality, decent work, and economic growth. Actually, hindi lang dito sa SDGs na ito umiikot or merong contribution yung mga kababaihan. So, kaya ito lang yung mga nabanggit natin, na-discuss natin kasi ito yung mga pinaka prominent ba na nakikita natin na may hamon pagdating sa mga rural communities, pagdating sa mga kababaihan sa rural communities. And ayun po mga Karadyo Agri, we'll discuss more about our topic. Stay tuned. Wanna Know will return after our short break. And online. This is Radio Agri 90.1 FM Filmec. Owned and operated by the Department of Agriculture, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Radio Agri 90.1 FM Filmec. Sharing knowledge, news, and information. Empowering farmers through farm mechanization. Radio Agri 90.1 FM Filmec. A food secured nation for everyone. At kayo pa rin po ay nakatutok sa Radyo Agri 90.1 FM, kasaganaan para sa bayan. Ito ang programang Wanna Know, your weekly dose of gender power. Kami pa rin po ang inyong mga host. Ako po si Alagad Noel. Ako po si Alagad Tin. At ako naman po si Alagad Rocky. And kung kayo po ay may mga katanungan o suggestion, maaari mag-iwan ng komento sa ating comment section o kaya naman magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page, Radyo Agri 90.1 Filmec, o sa Filmec GAD Office. And if you missed one of our episodes, you can go to our YouTube channel. Search nyo lamang po ang Radyo Agri 90.1 FM Filmec. So, yes, bilang pagpapatuloy po ng ating topic about sa International Day of Rural Women na bukas nga po yan gaganapin. So kanina na pag-usapan natin yung mga hamon na kinakaharap ng mga rural women and na-relate natin ito sa pag-attain ng Sustainable Development Goals. And ngayon naman, gaya nga rin ng nabanggit ni Alagad Tin kanina is ano ba yung mga programa ng Department of Agriculture para ma-aid, tama ba yung term? Support. Masuportahan yung mga rural women sa mga rural communities na ito. So, isang pangunahing programa din ng DA or ng Department of Agriculture para sa ating mga rural women ay itong financial and credit programs, no? So, una dito yung Agri-Pinay. So, isa siyang credit program by the Department of Agriculture, Agricultural Credit Policy Council na eksklusibo para sa mga kababaihan sa agriculture industry. So, ang layunin ng programang ito ay ma-address syempre loss of income and livelihood ng vulnerable sectors. Then, ma-intensify din yung ating gender equality sa agribusiness and also to promote yung empowerment ng mga kababaihan sa agriculture at fisheries sector. So, ano nga ba yung mga in-offer nila dito? So, una, meron silang loanable amount up to 100,000 per beneficiary. And then, di din sila nagbibigay dito ng interest and wala din silang hinihinging collateral. And then, payable siya up to 5 years depending din sa cash flow ng mismong project, no? So, ayan, project po siya ng DAACPC, so Agricultural Credit Policy Council. So, next po is yung general credit programs nila. Access to other DA credit programs kagaya ng agri-negosyo or ANYO loan program na includes financial assistance din sa mga kababaihan na small farmers and fisher folk or mga miyembro din, or female members ng households na involved din sa agriculture. No? Mm-hmm. And another one is meron din tayong mga technical and capacity building program. So, sa technical assistance, ito yung nagpo-provide tayo sa mga rural women
na mga technical assistants, no, na natatanggap din ng mga male Kalalakihan, no? counterparts nila. So sa maraming pagkakataon, yung mga kababaihan sa rural, since hindi nga sila nakakakuha ng parehong antas, no, ng technical na support sa mga compared, no, sa mga kalalakihan. So for example, sa pagsasaka, pangingisda, or pagnenegosyo. So layunin ng technical assistance na bigyan sila ng pantay na access sa mga impormasyon, sa teknolohiya, mga new technologies, and chance na makipag-connect, no, sa mga technical experts na maaaring makatulong sa pagpapalago ng kanilang kabuhayan. So kasama na dyan yung pagsasanay, no, sa mga modernong pamamaraan ng pagtatanim or paghahalaga ng hayop. So sa ating RCEF mechanization program, led by TMTD, Technology Management and Training Division, meron silang mga training programs, no. So ito yung mga yon, tinuturuan sila ng tamang operation and maintenance, no, ng mga RCEF machineries, no. Ito po yung sa mga RCEF beneficiaries. So meron din, no, yung pagpapakilala, no, ng mga technologies na makakatulong, no, sa kanilang productivity, and lastly is yung pagbibigay, no, ng mga advice pagdating sa marketing, distribution, and meron din sa mga quality control. So halimbawa sa agricultural programs ng ilang LGUs and ng DA, meron sila mga women farmer field schools kung saan yung mga kababaihan mismo ay tinuturuan, no, ng tamang pamamahala ng tanim, pagtatanim, pagmamonitor din ng mga sa pest management, ayan, and yung paggamit ng mga makabagong equipment. So dito sa atin sa PhilMech, ina-ensure din natin, no, na yung mga generated technologies natin is pwedeng magamit ng mga kababaihan. So ito yung mga gender-friendly, hindi pala, women-friendly. So ayan, women-friendly technologies. So sa pamamagitan, no, ng mga technical assistance na to, hindi lang sila nakakapagsaka and nakakapag-innovate pa sila. And also, meron din yung mga skill building programs. Ito yung mahalaga din to upang yung mga kababaihan sa mga rural communities hindi lamang sila umaasa, no, sa mga traditional na paghahanap buhay, kundi nagkakaroon din sila ng kakayahan na palaguin and pamahalaan yung sarili nilang negosyo. So, meron na nga din dyan yung financial literacy. Mm-hmm. So, yung mga nabanggit natin alagad tin kanina, no, since sila nga yung inaasahan na for example, mag-organize, no, ng mga budget nila, ganyan. Since sila nga yung mga meron mataas yung nila, attention to detail. So, para ma-improve yun, is tinuturuan sila na masanay, no, or matrain pagdating sa bookkeeping, and especially din yung paggawa ng mga financial statements nila and yung tamang pagbabudget nga. And another one is yung entrepreneurial skills, pagdating din sa product development, sa pricing, branding, and marketing strategies. Paano ba nila ma-promote, paano ba nila mabebenta yung market yung kanilang mga produkto, no? And doon pumapasok yung digital literacy since sa panahon ngayon, uso, no, online. Sa social media. Online shopping. Mm-hmm. And siguro meron din tayong mga assisted na mga cooperatives, no, mga women-led cooperatives na ayun nga din sa recently conducted na AgriLink, no, October 1 to 4. So present yung ating isang women-led cooperative, no, from Bataan na sila parang meron tayong generated technology, yung cashew sheller and yung charcoal-fired oven na ginagamit nila sa pagluto ng kasoy. Ayan. So, siguro isa din yun sa mga magandang opportunity, no, para ma-promote or ma-market nila yung mga product nila na produkto din ng kanilang pagsisikap.
and para din sa kanilang pagpapataas din ng estado ng kanilang buhay. So, meron din tayong access to resources and infrastructure. So, yun nga, isa na sa mga mandato natin dito sa PhilMech is yung pag-generate ng mga ganitong technologies na makakatulong sa mga cooperative, sa mga small individual farmers, and sa mga women micro-entrepreneurs. Yes, mga WMEs. So, ayun po. And bukod dyan, syempre hindi natin makakalimutan yung mga yung mga efforts nila. So, bilang kapalit, or paano ba yan? Bilang incentive siguro, ganun. Incentive, or bilang pag-recognize ayun, sa kanilang mga efforts. Tama ba ako, Alagad Tin? Parang meron din tayo mga ganitong program sa kanila na parang ina-awardan or nire-recognize natin yung mga especially sa mga projects, 'di ba? Pagka mataas yung kanilang score nila sa PYME, sa Agadaga, ni-recognize natin yung ating mga project implementers, kasi napakalaking role talaga yung ginagawa nila. Especially, syempre, yung mga technology na generate nila, ang end na makikinabang nun talaga is yung ating mga women farmers. So, lalo't ini-ensure natin na yung technology ng PhilMech ay women-friendly, yung kayang-kayang i-operate ng kahit sino. And also, meron din tayong sa previous episode natin na nabanggit din natin na meron din tayong special citation kay Mrs. Vilma Hoson ng Kababaihang Masigla ng Nueva Ecija. So, yun nga na-recognize siya for special citation siya noong 2022 Search for Outstanding Rural Women. So, ipapaliwanag sa atin ni Alagad Raki. Ayan, so to recognize nga and to give empowerment programs. Una dyan, meron tayong SORW or yung Search for Outstanding Rural Women. Ito yung annual program na ginaganap to recognize and celebrates yung contribution ng mga natatanging kababaihan sa kanayunan pagdating sa industriya ng agrikultura and community development. So, dito po sa PhilMech, since meron tayong mga women-led cooperators, ayan, yung mga napipili natin na mga kababaihan para mag-participate or para mabigyan ng recognition. Ayan, sinasali natin sila, binibigyan natin sila ng chance na makasali dito sa parang prestigious award kasi din ito pagdating sa mga sa DA sa kababaihan. And then meron ding events and exhibitions kung saan meron katulad ng Kadiwa Bazaars to showcase products from women-led agri-based business. Katulad ng nabanggit ni Alagad Noel sa AgriLink, nabigyan natin sila ng chance para ma-showcase ba yung kanilang mga produkto. Ganon din dito sa atin pagka anniversary, di ba? May mga bazaar tayo. So, ini-invite natin sila para madala nila yung mga produkto nila. Aside sa natutulungan natin sila na makabenta, mas nabibigyan din sila ng parang exposure para makilala or ma-market pa nila yung kanilang mga produkto. And then lastly, meron ding awareness campaigns, activities and webinars to promote women's empowerment and gender equality, sometimes in partnership with other government agencies like Department of Health or DOH. And syempre, banggitin din natin ang Philippine Commission on Women dahil may malaking participation din or collaboration dito yung DA and PCW, yung mga kinakandak nilang activities na nakafocus para sa mga kababaihan sa agrikultura and sa fisher folks. Ayan. So, dito naman din sa ating agency, nagkakaroon din tayo ng mga activities, halimbawa sa ibang mga projects, nagkakanak sila ng gender awareness sa mga women, sa mga kahit anong community or cooperatives na meron sila para makapag-extend ba tayo, external ba na mga tao na makapagpalaganap pa tayo ng gender awareness, hindi lang dito sa
ating ahensya. So bago po matapos ang atin pong programa ngayong umaga, nais po naming batiin, i-greet and i-recognize yung mga kababaihan po na nasa rural areas na nanonood or nakikinig po sa atin dito po sa atin pong programa. If meron po kayong mga gustong malaman ng mga webinars ng ganyan activities ng DA, ng PCW or ng dito po sa aming ahensya sa PhilMec, makikita nyo po yan. Dahil active naman po kaming mag-share or magpo-post ng mga ganito sa amin pong Facebook page. Ayan. Kung kayo po ay may katanungan o suggestion, maaari pong mag-iwan ng komento sa ating comment section o kaya naman po ay magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page, Radyo Agri 90.1, PhilMec o sa PhilMec God Office. If you missed one of our episodes, you can watch the replay on our YouTube channel at Radyo Agri 90.1 FM PhilMec. And dyan na nga po natatapos mga ka-Radyo Agri ang ating usapan ngayong umaga. For more gender and development updates, you can visit our official website, god.philmec.gov.ph. Muli kami po ang mga alagad ng gender and development at ito ang programang Wanna Know Your Weekly Dose of Gender Power. Abangan niyo po kami sa aming next episode na meron po tayong mga kasama na ating special guest. Dito pa rin sa ating himpilan, Radyo Agri 90.1 PhilMec, kasaganaan para sa bayan.